Pag-usapan natin ang isang bagay na siguro hindi mo inakalang kailangan mong malaman. Kung paano nga ba nilikha ng mga unang tao noong unang panahon ang pinakaunang winter pajamas. Oo, pajamas. Iniisip mo siguro na ito ay mga komportableng flannel o seda. Siguro may nakakatawang cartoon na disenyo, pero noong panahon nila, ang pangtulog nila ay tanong ng buhay at kamatayan. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na kung bago ka dito, sana mag-subscribe ka para hindi mo ma-miss ang mga susunod pang mga paglalakbay natin pabalik sa nakaraan. At dahil ganito ang klase ng channel na ito, gusto nating bumuo ng maliit na komunidad. Mga gabing naglalakad, mag-iwan kayo ng comment sa baba. Sabihin nyo kung saan kayo nakikinig at anong oras na sa inyo ngayon. Palagi akong natutuwa na may isang tao sa New York na nagsisipag-toothbrush habang may isa naman sa Sydney na nasa kalagitnaan na ng panaginip. Parang ginagawang isang malaking campfire circle ang buong karanasang ito kahit na magkakalat tayo sa buong mundo. Kaya umupo na kayo at simulan na natin. Isipin mo ito. Panahon ng Ice Age, gabi na bumabagsak ang temperatura sa ilalim ng freezing at nagkakapundar ang niyebe sa paligid ng bukas ng kuweba, walang central heating na pwede mong sandalan. Kapag natulog kang walang paghahanda, hindi ka na nagising. Alam na alam ito ng mga unang tao, mapa-Neanderthal man, o mga ninuno nating Homo sapiens. Ipinapakita ng mga arkeolohikal na tuklas na hindi lang basta-basta nagbabalot ng mga piraso ng balahibo tulad ng mga cartoon na kuweba matanda noong 60s. Gumawa sila ng mga damit, hindi lang para sa pangangaso o gawain sa araw, kundi para sa mga mahahabang, matitinding gabi. May ebidensya mula sa mga lugar tulad ng Denisova Cave sa Siberia. Mga karayom na gawa sa buto na umabot na ng hindi bababa sa 40,000 taon na ang tanda. Isipin mo yan, may isang tao na umupo, inukit ang isang karayom na sapat ang nipis para makalusot sa balat ng hayop at ginamit ito para tahiin ang mga piraso. Hindi yan gawa ng isang hayop na walang utak. Ito ang fashion design bago matulog nung panahon ng yelo. At oo, ito ang pinakaunang klase ng pajama na naitala natin. Pero huwag nating sobrang idealize. Hindi ito yung malambot na koton na may elastic sa baywang. Yung unang pajama ay mabibigat na balat ng hayop, minsan pa nga'y pinausukan pa sa apoy. Para manatiling malambot at hindi tinatablan ng tubig. Isipin mo na lang na natutulog ka gabi-gabi na nakamatigas na leather coat. Hindi naman talaga makahinga, pero para sa kanila, iyon ang init, at ang init ang lahat-lahat. Ang nakakatuwa, ang dami nilang effort sa pagproseso ng mga balat. Hindi lang basta isinusuot ang balat sa balikat, pinagkiskisan nila gamit ang mga bato para linisin, nilagyan ng taba para lumambot, minsan nilulubog pa sa ihi o sa tanso mula sa balat ng puno. Medyo nakakadiri, di ba? Pero epektibo ito. Ang maayos na tinan na balat ay hindi madaling masira o mabulok. Tumigas, at pwede mo pa nga itong isuksok ng mahigpit sa katawan mo. Yan ang sinaunang bersyon ng pagsusuot ng komportableng damit. At kung nagtataka ka, oo, halata sigurong amoy iyon. Sabihin na lang natin na ang bersyon nila ng lavender laundry detergent ay usok ng bonfire na may halong mantikilya ng mammoth. Ang gusto ko sa kwentong ito ay pinipilitan tayong balikan ang pag-iisip na ang mga unang tao ay puro practical lang. Oo, survival ang punto. Pero kapag tiningnan mong mabuti ang ebidensya, makikita mo na mga palatandaan ng pag-aalaga. May mga libingan mula sa Upper Paleolithic na nagpapakita na nilalagay ang mga tao sa hukay, binalot ng mga balahibo, pinalamutian ng mga kwintas at okre. Ipinapakita nito na ang damit ay hindi lang para sa init. May dalang kahulugan, pagkakakilanlan, at kahit kagandahan. Ibig sabihin, yung mga pambalot sa gabi, yung mga pambihis sa taglamig, hindi lang praktikal. Bahagi ito ng pakiramdam mo sa sarili mo at kung paano ka kinikilala ng grupo mo. Nakakita ang mga arkeologo ng maliliit na kuwintas na tinatahi sa mga damit na siguradong kumikislap sa liwanag ng apoy. Kaya isipin mo na lang. Gabi ng taglamig, may niebe sa labas, may apoy na kumukulog, at may taong nakatungtong sa balahibong reindeer na tinahi
Pinalamutian ng mga perlas na bahagyang kumakalansing kapag gumagalaw siya sa tulog. Bigla, hindi na parang kwento ng pakikibaka ang dating, kundi parang tayo na. Nagsusuot tayo ng magandang pajama, hindi lang dahil malambot ito, kundi dahil nagpapagaan ng pakiramdam kapag bumabalot tayo sa kumot. Iba ang panahon, pero pareho ang instinct. Dito na nagsisimula ang saya. Isipin mo yung trial and error. Bago pa man na imbento ang mga gamit sa pananahi, yung pagbabalot sa sarili gamit ang hilaw na balat ay siguradong nakakairita, nagpapawis at nakakainis, parang suot ang basang carpet. Pero nung dumating ang mga karayom at sinulid, bigla kang makakagawa ng damit na swak sa katawan mo. Ang laki ng pagbabago nito. Pwede kang gumawa ng manggas, leggings, o kahit hood na isusuot sa ulo. Hindi lang nito pinipigil ang init ng katawan ng mas maayos, binibigyan ka pa nito ng libreng kamay para magtrabaho gamit ang ilaw ng apoy o pakainin ang bata. Hindi mahirap isipin ang mga pamilya na may ganito. Iba't ibang klase ng damit, pang-araw na suot, para sa panghuhuli at paglalakad, at mas mabigat, mas malambot na pambalot para sa gabi. Ito ang unang mga damit pang tulugan. At eto pa, may twist pa. Yung ilan sa mga pinakamatandang dagta ng karayomang panahi na nahanap namin, sobrang pino na mapapahanga pa ang mga modernong mananahi. May taong naglaan ng oras, tiyaga, at galing para pagandahin yan. Kaya oo, baka mas maayos pa ang suot na damit pang tulugan ng mga ninuno mo kaysa sa baggy na t-shirt mo. Siyempre, may isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang pajama at amin niyan. Lahat ng suot nila madaling masunog. Mahalaga ang apoy sa buhay nila, pero delikado rin. Hindi maganda kung may apoy malapit sa balat ng hayop na gamit nila. Pero, nagagawa pa rin nila. Normal na siguro para sa kanila ang amoy ng usok na dumikit sa damit. Ang init ng apoy kasama ng balahibo ang sikreto nila para makaraos. Kung nakapag-camping ka na at pumasok sa sleeping bag, medyo ramdam mo yung pakiramdam na naranasan nila. Pero syempre, wala namang surot, garapata o ganun sa sleeping bag mo. Palaging may banta na baka kainin ng mga lobo sa labas ng yungib. Pero kahit ganun, kapag tiningnan mo ng malalim, ang lumalabas ay ang likas na kakayahan ng tao na makibagay. Hindi lang basta nakaliligtas ang mga unang tao sa yungib. Naghahanap din sila ng paraan para maging komportable. Paisa-isa, tahi-tahi, ginagawang parang tahanan ang mga hilaw na materyales mula sa malupit na panahon ng yelo. At yan, kaibigan, ang simula ng kwento ng pinakaunang piyama sa mundo. Kaya ngayon na naipakita na natin ang kabuuang larawan, balahibong hayop, liwanag ng apoy, at yung unang hakbang mula sa pagiging hayagang marupok hanggang sa pagiging balat na pwedeng isuot, tingnan natin nang mas malapitan yung mga totoong hirap. Kasi ang totoo, ang paggawa ng balat na pwedeng isuot ay isang sining at hindi ito madali. Isipin mo, nakakahubarin mo lang ng balat yung reindeer. Yung sariwang balat, mabigat, basa at puno ng mga membrane at taba na kung iiwan mo lang matutunaw. Na-realize agad ng mga unang tao to. Pinag-aralan ng mga arkeologo yung mga sinaunang paraan ng pagtatahi ng balat at pinakita nila na kailangan talagang linisin yung balat gamit yung mga piraso ng bato o buto, mga scraper. Nakakita kami ng mga ganitong gamit sa iba't ibang Ice Age sites. Minsan, may mga maliliit na gasgas na nagpapakita kung paano ito hinila sa balat. Nakakainis siguro yung tunog, parang kuko sa pisara. Pero ito ang unang hakbang para gawing malambot ang makunat na balat na pwedeng balutin sa katawan. At bawat hirap, bawat paghilod ng scraper sa balat, hakbang iyon para maging komportable sa gabi. Hindi ito glamoroso o romantic, pero sobrang talino. Pag na-scrape na ang balat, hindi na ito basta-basta pabayaan lang matuyo. Ang matigas na piraso ng balat, parang tulog sa loob ng karton, nakahon lang ang pakiramdam. Kaya, ang susunod na inobasyon ay ang pagtaning. At ang prehistoric na taning, hindi naman ito banayad. Isang karaniwang paraan ay ang pagbabad ng balat sa taba o utak ng hayop, tapos imasahe ang halo hanggang sa lumambot at bumagal ang mga hibla. Oo, tama ang narinig mo, utak. Ang utak ng bawat hayop ay may sapat na emulsifying agents, lalo na yung lecithin
para matanggal ang tigas ng sarili nitong balat. Isipin mo yung talino ng natuklasan na yon. May isang tao sa isang lugar na naisip na kung kukunin mo ang utak ng hayop na bagong hulihin mo at imasa-masa ito sa balat nito, magiging malambot na katad ito. At kapag pinausukan mo ang balat na iyon sa apoy, nagiging matibay, hindi tinatablan ng tubig, at hindi madaling mabulok. Bigla, may material ka na pwedeng tulugan na hindi magiging matigas at bumibiyak pagdating ng gabi. Hindi ito parang pajam sa Target, pero sa mundo nila, ito ay isang tunay na karangyaan. Kailangan din nating pag-usapan kung paano hinubog ang mga balat na ito. Babalutin mo ang sarili mo na parang burrito gamit ang balahibo, may hangganan din na yan. Hindi ka makagalaw ng maayos. At kung kailangan mong magising sa gitna ng gabi, halimbawa dahil humihina na ang apoy mo o may naririnig kang ungol sa labas, ang huli mong gustong gawin ay makipagbuno sa isang basang balabal na balat. Dito pumapasok ang paggawa ng pananahi. May mga pinakamaagang karayom at karayom na nagmula pa 40,000 taon ang nakalipas na may patunay ng paggamit sa pagtusok ng balat ng paulit-ulit. May mga butas na ginawa, mga hibla mula sa balat o halaman ang ipinasok, at bigla na lang, hindi na lang mga kumot yung mga balat, ginagawa na silang damit. Pwede ka nang gumawa ng manggas, leggings, at kahit simpleng tali para mas mahigpit ang pagkakasuot. Isipin mo na parang simula na yon ang fitted na damit. Pag narating mo na yung punto na pinagtatahi mo na yung mga piraso, hindi ka na lang basta nakaliligtas. Nagdidisenyo ka na. At ibig sabihin nun, pwede kang magkaroon ng damit pang araw at panggabi, mabibigat na balabal na balahibo pang tulog, at magaang na pambalot pang trabaho. Congrats! Naimbento mo na yung sinaunang drawer ng pajama, pero may mas astig pa dito. Nakakatuwa. Kamakailang pag-aaral ng maliliit na bahagi ng halaman, mga pinong paikot-ikot na hibla na natagpuan sa mga kasangkapang bato ay nagpapakita na baka pati mga Neanderthal ay gumagawa na ng tali libu-libong taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, hindi lang sila umaasa sa balat ng hayop para magtahi. Baka kaya nilang paikutin ang mga hibla ng halaman para gawing tali. At kapag may tali ka na, pwede kang gumawa ng lambat, banig na hinabi, o sintas para sa damit. Biglang dumadami ang mga posibilidad. Isipin mo, isang balabal na gawa sa balat na tinahi gamit ang hibla ng halaman, na tinutulak sa baywang gamit ang paikot-ikot na tali. Sinturang lubid, hindi lang ito praktikal, astig din ang dating. At kung akala mo hindi mahalaga ang estilo, tandaan mo na kahit sa pinakamalupit na paligid, laging may palamuti ang mga tao. Mga kuwintas, kabibe, pulang lupa. Hindi ito kailangan para sa init, pero palagi silang makikita sa damit. Ipinapakita nito na kahit suot na nila ang kanilang pajama, gusto pa rin ng mga unang tao na magmukhang espesyal, baka para ma-impress yung katabi nila sa kama. May mga bagay talaga na hindi nagbabago. Siyempre, wala naman. Hindi madaling o mabilis ang lahat ng ito. Ang pagproseso ng mga balat ay umaabot ng ilang oras, minsan araw pa. Kailangan bantayan ng maigi ang pag-usok sa kanila sa apoy para hindi masunog o matuyot ng hindi pantay. Ang pag-usli ng sinulid sa butas ng karayom ay nangangailangan ng eksaktong husay. At ang sinulid ay lumiit habang natutuyo, na nakakatulong naman para mas higpit ang tahi, pero ginagawa rin nitong walang patawad ang trabaho. Isang mali lang, mapunit mo ang balat at masasayang ang oras ng pagsisikap. Kaya, kahit na gusto nating pagtawanan ang ideya ng sinaunang pajama, ang totoo, bunga ito ng matinding trabaho at galing. Bawat damit ay isang puhunan. Hindi mo basta-basta itinatapon kapag napudpod na. Pinagtatahi-tahi, pinatatibay, at madalas ipinapasa pa sa iba. Ang ganong pagpapahalaga halos nawala na ngayon. Ginagawa nating disposable ang mga damit, pero para sa kanila, ito ang pinagkaiba ng komportableng tulog at frostbite. At dito lumalabas ang tunay na puso ng tao. Isipin mo yung pag-aalaga na kasama.
Mga nanay na nagkakaskas ng balat para hindi manginig ang mga anak sa gabi. Mga grupo na nagtutulungan. Nakangulo sa paligid ng apoy para lumambot ang balat. Nagtatahi habang nagkukwento, tinuturuan ang mga nakababatang henerasyon kung paano hilahin ang sinulid ng hindi pumutol. Ang damit hindi lang pananggalang, ito ay ugnayan ng lipunan. At kapag dumilim na, kapag sumisikip ang lamig sa mga pader ng yungib, ang mga pinaghirapang balot na iyon ang naging kokuun na nagpapahintulot sa mga pamilya na makatulog. Iyan ang totoong magic ng unang mga pajama. Hindi lang sila basta gamit. Isa silang gawa ng pagmamahal, pagtitiyaga, at pagkakaisa. At sa bawat hakbang pasulong, bawat gasgas sa balat, bawat tiniklop na balat ng hayop, bawat maingat na tahi, unti-unting natutunan ng sangkatauhan, hindi lang kung paano mabuhay, kundi kung paano gawing mas komportable ang kanilang pag-iral. At ang ginhawa noong panahon ng yelo ay kasing halaga ng ginto. Sa ngayon, malamang nakikita mo na ang mga unang pagtatangka sa damit pang taglamig ay hindi lang basta-basta, kundi tunay na teknolohiya. Kasing talino ng kahit anong suot natin ngayon. At kung may isang imbensyon na nagpalit ng mga simpleng balot sa piyama papunta sa mas formal na damit patulog, iyon ay ang karayom na panahi. Ang pinakamatandang kumpirmadong halimbawa ng mga karayom na gawa sa buto ay mula sa Denisova Cave sa Siberia. Ang ilan dito ay tinatayang nasa 20,000 taon na ang tanda. Hindi mga payak na patpat lang ito. Ang iba ay may kinis na butas na napakadinisenyo hanggang puwedeng ipasok ang sinulid. Subukan mong isipin yan. Isang tao na nakukupot malapit sa apoy, maingat na gumagawa ng butas sa isang maliit na piraso ng buto gamit ang mga kasangkapang bato. Sapat ang tiyaga para makagawa ng mas maliit pa sa ulo ng karayom. Nakakakumbaba isipin. Ang ganyang galing sa paggawa ang naging daan para sa mga damit na swak sa katawan. Bigla na lang, pwede nang gupitin ang mga balat. Hinihiwa-hiwa ito at tinatahi ayon sa hugis ng katawan. Ganon din ang prinsipyo na gamit ng mga modernong mananahi, pero mas magaspang lang ang mga materyales. Kaya naging mas mainit at mas praktikal ang kanilang panggabing damit. Ngayon, pag-usapan natin ang gamit nila bilang sinulid. Paborito nila ang senwe ng hayop. Yung matitibay na hibla na nasa likod at paa ng mga hayop. Pag natuyo at pinaghati-hati sa maliliit na piraso, matibay pero flexible ang senwe. At ito ang matalino, lumiliit ito kapag natuyo. Habang natutuyo, ibig sabihin ang mga tahi ay kusang humihigpit na nagsisilbing selyo para hindi makapasok ang hangin. Isipin mo na lang na magsuot ka ng balat na damit na tahi ng sobrang higpit na kahit gaano kalakas ang hangin ng taglamig, hindi ito makakapasok. Hindi lang ito basta init, ito ay insulasyon na disenyo talaga. Malamang may ginampanan din ang mga hibla ng halaman. Sa mga lugar tulad ng Aberdour-Maroux sa France, may mga mikroskopikong piraso ng paikot na lubid na mahigit 40,000 taon na ang tanda na natuklasan. Ibig sabihin, hindi lang balat ang tinatahi ng mga Neanderthal. Sila rin ay gumagamit ng iba pang materyales. Nag-e-eksperimento rin sila sa mga hibla na talagang makatwiran. Kung naranasan mo ng balutin ang damo para gawing pansamantalang tali, alam mo kung gaano ito katibay. Kaya, ang mga pundasyon ng sinulid para sa tela ay nandyan na bago pa man lumitaw ang hinabing mga tela. Hindi lang ito basta pagtatahi ng mga damit. Ito ang simula ng damit bilang isang angkop at nag-a-adjust na teknolohiya. Isipin mo ang mga manggas, hood at leggings. Ayos lang ang balabal hanggang sa kailangan mong gamitin ang mga kamay mo sa malamig na gabi para mag-alaga ng apoy o yakapin ang bata. Diyan, papasok ang mga tahi sa mga manggas at ang mga pambalot sa mga binti ay naging napakahalaga. Bigla na lang, pwede mo nang balutin ang mga bata gamit ang mga tahi na onesi na gawa sa balahibo o gumawa ng mga hood para mapanatili ang init ng ulo na alam nating napakahalaga para makatulog sa sobrang lamig na klima. Dito nagsisimulang maging higit pa
sa simpleng bagay na isinusuot lang ang mga pajama, nagiging tunay na solusyon sa disenyo. Yung mga butong karayom na paulit-ulit na nahahanap sa iba't ibang kontinente ay nagpapakita na ang pananahi ay hindi aksidente lang. Kumalat ito, nagpatuloy, naging pangunahing kakayahan para mabuhay. At sa isang paraan, kasing revolusyonaryo ito ng apoy, hindi mo pwedeng dalhin kasama mo ang apoy sa kama, pero pwede mong dalhin ang init nito na nakatahi sa damit mo. At huwag din nating kalimutan ang sining ng pananahi. Maraming mga gamit sa pananahi na natagpuan ng mga arkeologo ang sobrang kinis dahil sa madalas na gamit. Ibig sabihin, hindi lang to basta invention na ginawa minsan lang. Mga bagay to na pinapahalagahan, malamang na ipasa pa sa iba. Ang iba, sobrang ganda ng pagkakagawa na parang pangdekorasyon, kaya napapaisip ka, may mga tao ba talaga sa grupo nila na naging tagapanahi? May mga tao bang mas magaling talaga sa pananahi, pinupuri dahil sa mas mahigpit na tahi o mas maganda, komportabling sukat? Malamang nga, kasi yung mga antropologo na nag-aaral sa mga tradisyonal na hunter-gatherer na lipunan ngayon, madalas makita na ang paggawa ng damit ay hindi lang basta praktikal na gawain, kundi isang pinapahalagahang kakayahan. Ang maayos na tahi sa damit ay nangangahulugang mas mahimbing na tulog, mas kaunting sakit, at sa huli, mas mataas na tsansa ng pag-survive. Isipin mo yung pasasalamat na naramdaman ng isang tao nung sinuot niya yung mainit at komportabling balat na maingat na tinahi ng kamay, imbes na mag-ayos-ayos ng maluwag na balat. Para sa kanila, yun ay isang tahimik na luho. Ang nakakatuwa talaga. Ganito ito konektado sa komunidad. Isang tao lang siguro ang kayang mag-scrape ng balat, pero ang pananahi kailangan ng pasensya, liwanag, at madalas teamwork. Sa liwanag ng apoy, may nagtathread ng sinulid habang may humahawak ng damit para hindi gumalaw. Pinapanood ito ng mga bata natututo sa mga hakbang. Mga kasanayang ipinapasa parang mga kwento bago matulog. Ibig sabihin, hindi lang basta bagay ang pajama. Ito ay kaalaman at tradisyon na ipinapasa mula henerasyon sa henerasyon. Bawat tahi ay tahimik na paalala. Ganito natin pinoprotektahan ang sarili. Ganito tayo nagmamalasakit para sa isa't isa kapag sumisikip ang lamig. At mahalaga ang pakiramdam ng tuloy-tuloy na samahan. Kahit lumipat, nahati, o hinarap ang bagong klima ang mga grupo, kasama nila ang kakayahang gumawa at manahi ng damit. Kaya nga may mga buto na karayom na natagpuan mula Europa hanggang Asia. Bawat isa ay maliit na patunay na naintindihan ng ating mga ninuno ang parehong katotohanan na alam natin. Mas madali ang gabi kapag mainit ka at nakabalot sa isang bagay na ligtas. Ngayon, isipin mo kung gaano kalaki ang nabago ng mga unang piyama sa takbo ng buhay. Kung walang damit, mas maiksi at mas matindi ang gabi, puno ng paulit-ulit na paggising para magpaapoy at labanan ang lamig. Pero dahil may mga balat na tinahi para maging komportableng damit, mas mahimbing, mas matagal, at kakaunti ang paggising ng tao habang natutulog. Mas maayos na tulog, mas matalas ang isip kinabukasan, mas maraming enerhiya sa pangangaso, mas malaki ang tsansa na mabuhay. Sa totoo lang, bahagi ng dahilan kung bakit umunlad ang tao ang pagsusuot ng pajama. Nakakatawa nga, di ba? Akala natin ngayon na ang pajama ay isang walang kwentang invention, parang biro lang. Mga print, seda na damit, magkakatugmang family sets para sa Christmas photos. Pero sa malalim ng nakaraan natin, ang mga pajama ay isa sa pinakaimportanteng gamit para makaligtas tayo. Hindi lang sila pambihis sa pagtulog. Sila ang hangganan ng buhay at kamatayan, ang orihinal na teknolohiya sa pagtulog. Ginawang kamay mula sa balahibo, senwe, at liwanag ng apoy. Kung may isang bagay na madalas nakakaligtaan kapag naiisip natin ang damit noong unang panahon, yon ay ang amoy. Tara, maging totoo tayo. Ang pagproseso ng balat ay madumi, mabaho, at hindi maiiwasan. Yung mga pajama na pinag-uusapan natin, hindi galing sa malinis na pabrika. Sobrang dami ng taba ng hayop, utak, ihi, at asot-usok ang mga ito. Mukhang nakakadire, pero epektibo ang mga paraang ito.
At ang mas importante, sapat na itong maasahan kaya ginamit ng mga tao ng libu-libong taon. Ang balat ng hayop, kapag hindi pinroseso, matigas at madaling bumasag kapag natutuyo. Pero kapag nilagyan ng langis, pinahiran at sinamahan ng pagkuskos, tapos isinunog sa uling, nagiging malambot, hindi tinatabla ng tubig, at mas komportable pang tulugan. Ang usok ang pinakaibang tapos dito. Kapag nakasabit ang mga balat sa ibabaw ng habang nag-aapoy at usok, ang aldehydes at phenols sa usok ay dumikit sa mga hibla, kaya nanatiling flexible at hindi madaling mabulok. Parang sinaunang waterproofing ito. Oo, amoy barbecue talaga lahat. Pero kapag pipiliin mo kung amoy usok o amoy bulok na basura pagkatapos ng isang linggo, lagi kang pipili ng usok. Ibig sabihin, kailangang laging alagaan. Hindi mo pwedeng suotin nang walang pakialam ang balabal na balahibo o balat. Sa paglipas ng panahon, natutuyo ang balat. Magpakatigas o kaya'y mapilas. Diyan papasok ang regular na pag-aalaga. Nilalabhan nila ulit ang mga damit, pinupahid ng taba ng hayop o iniuunat at pinapalambot para magamit pa. Sabi ng mga arkeologo na sinubukang gawin ito, nakakapagod pero epektibo ang proseso. Kailangan ulit-ulitin na iunat ang balat sa isang frame, pahiran ng taba o tutuli, tapos umupo malapit sa apoy para maabsorb ang usok. Ginagawa ito palagian, siguro tuwing may panahon at nangangahulugan ito para sa mga piyama. Hindi lang ito basta ginawa minsan. Pinananatiling buhay ito sa pamamagitan ng paggawa. Isipin mo na nakahiga ka gabi-gabi na nakabalot sa isang balabal na pinaghirapan mo, ng partner mo, o ng mga magulang mo ng ilang araw. Hindi lang ito damit. Ito ay tuloy-tuloy na ugnayan sa pagitan ng tao, materyales, at apoy. At dito mo makikita ang ganda nito. Hindi lang basta pinapreserba ng usok ang balat, nagbibigay din ito ng init. Ang leather at balahibo na tinutunan sa usok ay mas nakakabukod kasi ang mga hibla nito ay hindi madaling pinapasukan ng tubig. Para ito sa mga natutulog sa labas. Alam nila na ang basa ang tunay na kalaban ng init. Kapag ang balat ay pinagsindihan ng usok, mas tatagal itong tuyo. At ang tuyong init ang tipo ng init na nagpapahimbing ng tulog, imbes na ginaw ka at nagigising bawat oras. Ibig sabihin, yung matapang na amoy ng usok sa kanilang pajama ay hindi lang matibay. Nagbibigay din ito ng ginhawa. Kung iisipin mo, hanggang ngayon, inuugnay pa rin natin ang amoy ng usok sa pagiging komportable. Mga fireplace, kahoy na kalan, campfire. Para sa kanila, iyon ang amoy ng kaligtasan na kumakapit sa bawat hibla at tahe, bawat tiklop ng balahibo. Ganun na ang vibe tuwing oras ng pagtulog bago pa man ang mga kandila na may amoy lavender. Pero wag nating kalimutan na yung mga pajama na to ay pinagsasaluhan. Hindi ka siguro yung nag-iisang nakabalot sa balahibo tuwing gabi. Nagkakatipon-tipon ang mga pamilya, nagdadagdag ng mga balat ng hayop sa ibabaw ng isa't isa. Mahigpit na binabalot ang mga bata, nagbabahaginan ng init. Yung pinagsamang init ng maraming katawan sa ilalim ng mga patong-patong na pinausukang balat ang pinaka-epektibong pampainit na meron sila. Yung imahen na yun ng grupo na natutulog magkayakap sa ilalim ng mabigat at maingat na inayos ng mga balabal ay nagpapakita ng ang mga piyama ay halos parang pangkomunidad na pagkakakilanlan. Hindi sila basta mga damit lang na para sa isang tao, kundi mga pinagbabahaging kulungan. At dito tayo mapapansin ng isa pang interesting na punto, ang pag-aayos. Kapag may pumutok na tahi o may butas na pumutok, kailangang may magayos nito. Mga karayom na gawa sa buto, mga sinulid na senwe, mga parcha mula sa balat. Lahat ng ito ay bumabalik sa proseso ng pag-aalaga. Hindi rin naman invisible ang mga pag-aayos na ito. Minsan, makikita mo yung makapal at halatang tahi. Sa kakaibang paraan, yung mga tahi na yon ay nagkukuwento. Sila ang parang fossilized na ebidensya ng mga kamay ng tao na nagtatrabaho sa ilalim ng liwanag ng apoy. Pinananatili nilang mainit ang mga mahal nila sa buhay.
At ang nakakatuwa, kahit ang mga pag-aayos na ito may halong sining. Yung iba, maingat at malinis ang tahi. Yung iba naman nilalagyan ng mga dekorasyong beads o buhol. Madaling isipin na may kanya-kanya silang gusto. May mga kilala sa malinis at mahigpit na tahi, may iba naman sa mga palamuti na nagpapatingkad sa balat na pambalot lalo na sa kumikislap na ilaw ng kuweba. At kahit na hindi naman para ipagmalaki sa labas ang mga piyama, may dalang halaga pa rin ito, personal na pagkakakilanlan. Ganyan talaga ang tao. Hindi natin maiwasang lagyan ng estilo ang pag-survive. Kapag may bakanteng lugar, pinalamutian natin. Kapag tinahi natin ang tahi, minsan ginagawa natin ito na parang sinasabi, akin to. Kaya kahit yung unang winter sleepwear noon, baka may tahimik na pakiramdam ng pagiging kakaiba. Maliit na detalye na nagpapakilala sa balabal o pambalot ng isang tao, parang sinaunang bersyon ng paborito mong pajama na walang ibang nakakagamit. Isipin mo sandali kung gaano kalaki ang nabago ng lahat ng ito. Sobrang dami ng nararanasan sa gabi noon, bago pa man ang damit. Gabi ay parang laban, dahan-dahang nananakit ang lamig. Kailangang laging bantayan ang apoy, mahina at palyaring tulog. Pero nung na-develop na ang paraan ng pagtutuyo ng balat, paninigarilyo, pananahi at pag-aayos, naging hindi na ganoon kahirap ang gabi at naging panahon na ng pahinga. Ang utak ng tao, dahil sa ilang dagdag na oras ng malalim at tuloy-tuloy na tulog, nagkaroon ng pagkakataong mangarap, magplano at mag-imagine. At siguro, yun ang tunay na kwento ng pajamas. Hindi lang sila nagpainit ng katawan, pinakawala nila ang isipan para mangibang isip. Higit pa rito, para mas tumalas, para mag-innovate. Sa malambot at bahagyang usok-usok na mga panyo ng unang mga damit pang taglamig, nakabalot sa sama-samang init, natagpuan ng sangkatauhan ang higit pa sa ginhawa. Natagpuan nila ang espasyo para huminga na siyang nagbibigay daan sa kultura. At yan talaga yung nagpapalayo sa mga piyama sa pagiging simpleng paraan lang para makaligtas. Isang bagay na talagang nagpapahiwalay sa konsepto ng piyama sa kahit anong karaniwang damit ay ang piyama ay para sa gabi. Ang damit pang-araw ay tungkol sa galaw, kilos, at minsan pa nga ay pagpapakita. Pero ang piyama ay para mag-relax at magpahinga. At kahit pa, noong panahon ng Ice Age, may mga palatandaan na nagsimulang magkaiba ang mga tao ng pananamit. Kailangan talaga ng pagbabago depende sa panahon. Kapag tag-init, mas magaang ang mga balat ng hayop na ginagamit, manipis ang mga damit, minsan ay mga balot lang na gawa sa hibla ng halaman o kaunti lang ang pantakip. Pero pagdating ng taglamig, kailangang magsuot ng maraming patong para makaligtas. Ayon sa mga arkeologo na nag-aaral ng mga buto at sumusuri sa mga gamit sa pananahi, ginagamit na ng mga sinaunang tao ang maraming patong ng damit, katulad ng ginagawa natin ngayon. Ang pinakaloob na patong ay gawa sa mas malambot at pinong balat o hinabing banig ng halaman, habang ang mga panlabas na patong ay mga mabibigat na balabal na may balahibo sa loob. Sa gabi, pwedeng pagsamahin ang mga patong na ito para maging parang mga tulugan na baga. Isipin mo na lang na tinatanggal mo yung mga madumi at lumamong damit sa araw, tapos binabalot mo ang sarili mo sa mas mabigat at mas malambot na mga damit. Parang yung prehistorikong bersyon ng pagsusuot ng pajama pagkatapos ng trabaho. Hindi ito basta-basta lang pagpatong-patong ng mga balat. May ebidensya na ang paglayar ay sinadya at pinag-isipan. Halimbawa, may nadiskubre na iba't ibang klase ng karayom sa pananahi. Yung iba malalaki para sa makakapal na balat, yung iba naman pinung-pino para sa mga mas marurupok na materyales. Ang pagtatahi, nagpapakita na gumagawa ang mga tao ng iba't ibang klase ng damit. Sa mga lugar sa Siberia, kung saan sobrang lamig na halos bumabagsak ang temperatura sa ilalim ng freezing, malamang na nagsusuot sila ng fitted na panloob na damit mula sa malalambot na balat ng hayop tulad ng reindeer. Tapos nilalagay nila ang maluwag na balabal na may balahibo sa ibabaw. Paggabi, pwedeng gawing kumot ang mga balabal na iyon
habang ang mga panloob na damit ay parang komportableng sleepwear. Parang ito ang pinakaunang base layer system, unang bersyon ng fleece at down jackets na ginagamit natin ngayon. Madaling maintindihan kung paano iyon araw-araw na ginagawa. Nagpalit ng mas makakapal na damit tuwing gabi, tinatanggal naman ito sa umaga. Dito nagsimula ang konsepto ng damit panggabi, ang simula ng pajamas na kilala natin ngayon. Hindi lang ito para sa ginhawa, kundi pati na rin sa kalinisan. Oo, kalinisan. Hindi ito karaniwang naiisip pagdating sa mga unang tao, pero ang pagtulog gamit ang parehong pawisang damit na sinuot mo sa pangangaso ay sobrang hirap. At delikado pa lalo na sa malamig na panahon. Ang basang damit ay kumukuha ng init mula sa katawan na pwedeng magdulot ng hypothermia. Kaya mahalaga ang pagpapalit-palit ng damit araw at gabi. Ang mga damit kahit pareho gawa sa balat ay nagbibigay pagkakataon sa tao na patuyuin ang isang set sa tabi ng apoy habang suot ang isa pa. Isipin mo ang ginhawa ng pagtanggal sa matigas at mabahong damit panghuli at pagsuot ng mas malambot at mas mainit na panloob na damit na para lang sa pagtulog. Ang munting ritual na to siguro ay araw-araw na sandali ng kapayapaan, tanda na tapos na ang gawain sa araw. At kahit may mga panganib ang gabi, kaya pa rin itong tiisin ng medyo komportable. Sa ganitong paraan, ang mga sinaunang pajama ay hindi lang para sa pisikal na proteksyon. Ito rin ay para sa mental na kaginhawaan, ginhawa rin. At kung sa tingin mo ay medyo sopistikado ito para sa mga sinaunang tao, isipin mo na lang ang mga natuklasan ng mga arkeologo sa mga libingan. Madalas na nakasuot ang mga katawan mula sa Upper Paleolithic ng maraming patong ng maingat na inayos na mga balat na pinalamutian ng mga perlas o okre. Hindi ito basta-basta pinagsama-sama lang. May naglaan ng oras para bihisan ang yumaong parang mahalaga sila, parang ang kanilang damit ay may kwento. Ang pag-aalaga sa ritual na iyon ay sumasalamin sa atensyon na ibinibigay ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na kasuotan. Ang katotohanan na may mga patong ng damit. Madaling makita na palaging ginagamit ito kaya mahalaga talaga sa buhay. Ngayon, isipin mo rin yan pagdating sa pagtulog. Pagsusuot ng maraming layers para mainit, para komportable, at para may seguridad, parang nagbubuo ang mga pamilya ng malaking shared pajamas gamit ang mga damit na yan. Nagkakalabo na ang linya ng kumot, jacket, at damit pang tulog, pero nandyan na talaga ang konsepto, espesyal na mga balot para sa espesyal na oras ng araw. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang papel ng mga bata dito. Kailangan talaga ng mga sanggol at toddlers ng ganito. Mas pinapangalagaan lalo na sa gabi. Mas madaling lamigin ang mga maliliit nilang katawan. Malamang na may mga damit na mas maliit at akmang-akma talaga para sa kanila. Isipin mo yung mga fur onesie na gawa sa malalambot na balat, tinali ng mga tali o sinturon para hindi kumawala. Nakakita ang mga arkeologo ng maliliit na perlas na tinahi sa mga damit ng bata na nagpapakita na hindi lang basta gamit ang mga ito, kundi pinalamutian din. Ipinapakita nito ang isang kahangahangang bagay, hindi lang praktikal ang kanilang mga pajama. May dala rin itong pagkakakilanlan at pagmamahal. Ang batang nakabalot sa maingat na tahi na balahibong damit sa gabi ay hindi lang basta pinapangalagaan para mabuhay. Pinapalambot sila, pinaparamdam na kabilang sila sa grupo at pinapahalagahan. Sa ganitong paraan, ang mga pinakaunang pajama ay hindi lang tungkol sa kaligtasan, kundi pati na rin sa pagmamahal. Ang huling bahagi ng pagtatabing ito ay ang pagtulog ng magkakasama. Ang pagdikit-dikit ay ang pinakaepektibong sistema ng pag-init noon. Hindi para sa personal na ginhawa ang gabi, kundi para sa sama-samang init. Malamang, inaayos ng mga pamilya at grupo ang kanilang sarili para mailagay ang mga pinakamahina sa gitna. Ang mga bata, matatanda at may sakit ang nasa gitna, napapaligiran ng mga patong-patong na balat at mga maiinit na katawan ng iba. Ang mga damit mismo,
na may patong-patong at pinausukan, bahagi lang iyon ng sistema. Ang tunay na piyama noong panahon ng nagyayelong panahon ay sosyal, nakapatong, magkakadikit. Hindi lang init ang nililikha ng mga tao, kundi pati kaligtasan, kapanatagan at pagkakaibigan. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang unang piyama sa taglamig, hindi lang ito tungkol sa damit. Pinag-uusapan natin ang isang buong gabi-gabing ritual ng pagpatong-patong, pagsasama-sama at pagbabahagi. Pinapainit nila yung pinakamalamig at pinakamasalimuot na mga gabi para maging kaya pang tiisin. At sa ritual na yon, makikita natin ang unang tibok ng kultura mismo. Ginhawa na hindi lang galing sa gamit, kundi sa pagsasama-sama. Kapag iniisip natin ang pajamas ngayon, kadalasan hindi natin iniisip yung simbolismo. Damit lang yan na isinusuot bago matulog. Pero noong unang panahon, kung saan lahat ng bagay ay pinaghirapan at walang nasasayang, ang damit ay may malalim na kahulugan. Yung mga balat at balahibo na bumabalot sa mga tao tuwing gabi, hindi lang basta gamit na praktikal. Nagkuwento tungkol sa pagkakakilanlan, katayuan at koneksyon. Malinaw ito sa mga ebidensyang arkeolohikal. Sa mga libingan tulad ng sa Sunir sa Russia, may mga bangkay na halos 30,000 taon na, ang tanda na inilibing kasama ng libu-libong mga perlas na gawa sa garing na tinatahi sa kanilang mga damit. Hindi lang ito para sa init. Para ito sa pagpapahayag ng isang bagay. Isipin mo yung mga perlas na kumikislap sa liwanag ng apoy habang unti-unting natutulog ang isang tao. Yung mga maliliit na kalansing at kalabog ng dekorasyong tinatahi sa kanilang gabi-gabing balot. Kahit sa gabi na walang isang tao sa labas ng kanilang pamilya lang ang makakakita. Ang damit ay may dalang mensahe. Ganito ako, ganito tayo. Ibig sabihin, ang mga sinaunang piyama ay hindi lang pananggalang sa panahon. Bahagi sila ng kultura at wika. At hindi nakakagulat kung bakit ang paggawa ng damit ay nangangailangan ng maraming oras at galing. Kung may isang tao sa grupo na talagang magaling sa pananahi o pagpapahid ng balat, maaaring pinahahalagahan o iginagalang ang kanyang gawa. Ang pagsusuot ng maayos na tahi na damit ay nagpapakita hindi lang ng ginhawa, kundi pati na rin ng pagkakakilanlan ng grupo mo. Kolektibong pagmamalaki. Noong panahon ng yelo, hindi mapaghihiwalay ang pag-survive sa social status. Yung balabal na nagpapainit sa'yo sa gabi, pwedeng nagpapakita rin ng posisyon mo sa komunidad. Baka gawa iyon sa balat ng hayop na ikaw mismo ang hinuli. O baka naman regalo yon tinahi ng kapareha o magulang, bawat tahi may kahulugan. At dahil sabay-sabay ang pagtulog, nakikita lahat yung mga suot na damit gabi-gabi. Hindi tulad ng pijama natin ngayon na pribado lang, bahagi yun ng isang sabayang visual na mundo, nasa paligid ng apoy. Sa ganung konteksto, bawat tahi ay may ibig sabihin. Ang pagdekorasyon ng damit panggabi ay may mas malalim na kahulugan. Hindi lang pisikal ang ginhawa. Emotional din ito. Ang hanay ng mga kuwintas sa gilid ng balabal na gawa sa balahibo ay hindi nagpapainit, pero nagpapalakas ng espesyal na pakiramdam. Maaaring nakakapagpakalma ito sa mga bata, nagbibigay ng dignidad sa mga matatanda, o nagdadagdag ng ritual na dimensyon sa pagtulog. Madalas ipunto ng mga antropologo na hinahanap ng tao ang kagandahan kahit sa pinakamahihirap na kalagayan. Nagsusulat ang mga preso sa mga pader. Nagpapapatoo ang mga mandaragat sa kanilang mga braso at may mga pamilya noong panahon ng yelo na nagtatahi ng mga kuwintas sa kanilang mga pajama. Bakit? Kasi ang kagandahan ay nakakapagpakalma sa atin. Sinasabi nito na ang buhay ay higit pa sa pakikipaglaban, na may bagay na dapat panghawakan. Kaya kapag may batang nakayuko sa isang beaded na balahibong pambata o kapag may matanda na yumakap sa isang balabal na may disenyo ng okre sa balikat, hindi lang sila naghahanda para matulog. Nilalapatan nila ng kahulugan ang sarili. Paalala na ang buhay ay mas malaki kaysa sa lamig na pumipisil sa labas ng kuweba. Mas lalong tumitindi ito. Nakakabilib tingnan ang mga damit pang ritual.
May mga libingan na may mga kasuotang sobrang detalyado at maganda na siguradong umabot ng buwan o taon para gawin. Kung ganyan kalaking pagpapahalaga ang ibinibigay sa mga patay, hindi na mahirap isipin na ang mga damit, panggabi ng mga buhay ay may mga simbolikong detalye rin. Baka ang mga kuwintas ay hindi lang para sa ganda, kundi para sa proteksyon, parang mga agimat laban sa mga panganib ng gabi. Baka ang mga disenyo na gawa sa pula sa mga balat ay hindi lang dekorasyon, kundi tanda ng pagkakakilanlan, pamilya o paniniwala. Gabi. Palaging ito ang pinakamahina na oras kung kailan naglalakad ang mga mandaragit at dahan-dahang naglalagablab ang mga apoy. Ang pagbabalot ng sarili sa isang damit na may kahulugan ay maaaring nagbigay ng pakiramdam ng kaligtasan na higit pa sa init lang. Sa ganitong paraan, ang mga pajamas ay hindi lang pisikal na pananggalang, kundi pati na rin mental na kalasag. May tanong din tungkol sa estado. Hindi lahat ay may access sa parehong mga materyales. Sa ilang grupo, ang mga mataas ang ranggo o mga bihasang mga ngaso ay maaaring may mga balabal na may lining na mga bihirang balat ng hayop, habang ang iba naman ay may simpleng balot lang. Ang mga pinakamalambot na balat tulad ng sa reindeer. Ang mga balahibo ng fox siguro ay pinapahalagahan, lalo na para sa mga bata o mga nangangailangan. Sa paglipas ng panahon, siguradong nagkaroon ito ng malinaw na pagkakaiba. Isipin mo na lang na nakahiga ka sa isang communal sleeping area, may isang tao na nakabalot sa makinang na puting balahibo ng fox, habang ang iba naman ay nakayakap sa magaspang na balat ng usa. Hindi mo pwedeng hindi mapansin ang ganitong visual na pagkakaiba. Ang mga pajamas noon ay naging bahagi ng hindi sinasabi na sistema ng status at pagkakakilanlan sa mga sinaunang komunidad. Hindi ito uniforme, pero hindi rin ito basta-basta lang. Ang suot mo sa pagtulog ay nagsasabi ng marami. Tungkol ito sa kung sino ka noon at kung paano ka tinitingnan ng iba. Pero kahit may pagkakaiba-iba, may iisang kwento. Palaging konektado ang pajama sa pag-aalaga. May taong nag-ahit ng balat para doon. May nagpalambot nito. May nagtahi. May nagdekorasyon. Higit pa sila sa damit. Regalo sila ng pagsisikap. Kapag nakapambahay ka ng ganoon sa gabi, nakabalot ka sa trabaho at pagmamahal ng iba. Siguro kaya hanggang ngayon, yung pajama ay simbolo pa rin ng comfort. Hindi lang sila basta gamit. Sila ang tanda ng tahanan, kaligtasan, pakiramdam na kabilang ka. Kapag nagsuot ka ng pajama, sinasabi mo, tapos na ako sa labas ng mundo. Ligtas na ako ngayon. At ang instinct na to, base sa mga ebidensya mula pa noong Ice Age, kasing tanda na ng sangkatauhan mismo. Ang mga pajama noon sa prehistorya, hindi pare-pareho ang sukat. Iba-iba ang mga damit na isinusuot ng mga tao tuwing gabi, depende sa kung saan sila nakatira, kasi ang kapaligiran ang pinaka-importante. Ang grupong nagkukumpulan sa kuweba noong Ice Age sa Siberia ay may mga hamong sobrang iba kumpara sa mga nagkakamping sa ilalim ng mga puno sa temperate na bahagi ng Europa o nangunguha sa mga damuhan sa Afrika. Ang lamig, halumigmig at hangin ang naghubog kung ano ang tinatawag na komportable. Tingnan mo ang malayong hilaga kung saan ang mga Neanderthal at mga unang Homo sapiens ay pumapasok sa mga tundra na parang modernong Alaska kaysa sa Europa na kilala natin ngayon. Napakahaba at madilim ng mga taglamig doon na ang temperatura ay bumabagsak ng sobra sa freezing point. Hindi pwedeng walang piyama sa klima na to, kailangan layered, may balahibo at maingat na tinahe. Kung hindi, mahirap matulog. Imposible. Ang mga nahukay na buto ng fox at reindeer ay nagpapakita na hindi lang pagkain ang mga hayop na ito, kundi ginagamit din bilang hilaw na materyal para sa pinakamalambot at pinakamatinding mga pambalot tuwing taglamig. Sa mga lugar na yon, parang survival mode talaga ang pagtulog. Dami ng layers ng pinausukang balat
makakapal na balahibo na pambalot, at mga katawan na magkadikit para hindi mawalan ng init. Kapag lumipat ka naman sa timog, papunta sa mga temperate na kagubatan, nag-iiba ang sitwasyon. Hindi naman ganun katindi ang taglamig sa Ice Age Europe para maging tropical, pero hindi rin ito kasing grabe ng Arctic. Dito, pwedeng mas magaang at mas flexible ang pajama, minsan gawa pa sa hinabing damo o hibla ng halaman kapag hindi kailangan ng balat ng hayop. Ang ilan sa pinakamatandang bakas ng hinabing tela na nakita sa Dolly Vito Nets sa Czech Republic ay tinatayang mga 27,000 taon na ang tanda. Yung mga bakas na to ay mula sa luwad kung saan naiwan ang marka ng hinabing material bago ito masunog. Ipinapakita nito na nag-e-eksperimento na ang mga tao sa paggawa ng tela bago pa man umusbong ang pagsasaka. Isipin mo na lang na natutulog ka gamit ang hinabing balabal na parang banig sa mga malamig na gabi kasama ang balat ng hayop. Itinatabi para sa mas malamig na mga linggo. Ang balanse sa pagitan ng balahibo at hibla ay nakadepende talaga sa panahon, kaya ang mga pajama dito ay umiikot na sistema. May set para sa tag-init at isang set para sa taglamig, parehong hinahabi ng kamay at palaging inaalagaan. Hindi naman ito masyadong iba sa paglipat natin mula flannel papuntang koton ngayon, kundi ang kanilang aparador ay ang paligid nila mismo. Sa mga bukas na damuhan at kapatagan, hindi lang lamig ang hamon tuwing gabi, kundi pati hangin. Ang ihip ng hangin sa patag na lugar ay pwedeng magpawala ng init ng katawan kahit hindi sobrang lamig, temperatura. Dito, kailangang magsilbing panangga sa hangin ang mga damit. Mga maluluwag na balat na mahigpit na binalot gamit ang mga tali o senwe ang nagsilbing kumot at panangga. Ang paggamit ng mga kapa na may magkapatong na tahi ay sobrang gamit sa mga lugar na ito. Batay sa marka sa mga gamit, mukhang ginagupit ng mga tao ang balat sa hugis parihaba ng mga piraso at pinagdugtong-dugtong sa gilid para makagawa ng mga kasuotang sapat ang lapad para takpan ang dalawa o higit pang tao tuwing gabi. Ang ganitong estilo ng communal pajama ay ginawang tuluyan ang mga individual na balot para maging mga silungan ng grupo. Kung nakita mo yung mga nomadic herders ngayon na nagbabalot ng malalaking balabal na gawa sa lana para protektahan ang sarili sa hangin, parang nakikita mo yung modernong bersyon ng ginagawa ng mga tao noong Ice Age gamit ang kanilang mga balat ng hayop. Hindi lang basta personal na ginhawa ang pagtulog noon. Para yun sa sama-samang pakikipagsundo sa kalikasan. Ngayon, pumunta tayo sa mga lugar na mas basa. Mas delikado ang ulan at basa kaysa lamig lang kasi yung basang damit tinatanggal ang init na pinoprotektahan ng damit. Sa mga lugar na ito, mas naging mahalaga ang pag-usok ng mga balat ng hayop. Yung mga balat na pinagsusmoke, mas tumatagal at hindi agad nababasa kumpara sa hindi pinagsusmoke. Ang mga balat ng hayop at usok mula sa apoy ay nakakatulong din para hindi lumapit ang mga peste tulad ng insekto. Sa mga lugar na mahalumigmig, mas mabaho siguro yung mga pajama, pero sobrang gamit talaga nila. Sabi nga ng mga arkeologo, yung mga usok o yung mga butas ng apoy noon, hindi lang para sa pagluluto. Ginagamit din daw yan para alagaan yung mga damit. Isipin mo yung routine gabi-gabi. Isabit yung mga sleeping hides malapit sa apoy para matuyo, tapos balutin ang sarili sa init at usok nila. Practical to, pero may kakaibang pakiramdam din. Imagine mo yung pagputok-putok ng apoy, amoy ng kahoy, at yung gas-gas-gas-gas. Ang balahibo sa balat mo, at ang malamyos na katahimikan ng basang gabi sa labas. Ganyan ang oras ng pagtulog sa gilid ng rainforest. Pajama na mas nabubuo dahil sa halumigmig kaysa sa hamog. Ang kapansin-pansin sa lahat ng mga lugar na ito ay ang pag-aangkop ay hindi opsyonal. Ito ay para sa kaligtasan. Ang klima ang nagdidikta ng material at ang material ang humuhubog sa damit. Sa pinakamalamig na lugar, ang balahibo ang lahat-lahat. Sa medyo banayad na klima, nagsimulang dagdagan ang mga hibla sa mga balat. Sa mga mahangin na kapatagan,
Ang mga kapa ay naging malalaki at para sa grupo. Sa mga basang gubat, mahalaga ang pangpigil sa usok. At sa lahat ng ito, dahil dito, naisip ang konsepto ng damit pangtulugan. Yung damit pang-araw, kailangang komportable sa galaw, pagtakbo, paggamit ng mga kagamitan, at minsan pa nga, para ipakita sa mga social na okasyon. Pero yung damit panggabi, isang trabaho lang ang kailangan. Panatilihing mainit, tahimik, at ligtas ang katawan para makapagpahinga. Yung pagkakaibang to na nabuo dahil sa libu-libong maliliit na pag-a-adjust sa paligid ang naglikha sa ideya ng pajama. Hindi man nila tinatawag na ganon, pero iyan ang buhay nila. At syempre, dala-dala nila tong mga adaptasyon habang naglalakbay. Habang lumilipat ang mga grupo sa bagong lugar, hindi nila iniwan ang mga ito. Magsimula mula sa simula. Dinala nila ang kanilang kaalaman sa pananahi, ang kanilang kakayahan sa pagkatuyo ng balat, at ang kanilang mga ideya sa paglayer at pagbalot. Ang mga pajama, sa madaling salita, ay portable na kultura. Kapag pumunta ang mga tao sa mas malamig na lugar, inangkop nila ang kanilang mga teknik sa mga bagong hayop at halaman. Kapag pumunta naman sila sa mas maiinit na lugar, muling inayos nila ito. Ang pagiging flexible na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naging matagumpay ang mga tao. Hindi tayo nakatali sa isang klima o sa isang paraan ng pagtulog. Ang ating mga pajama, ang mga simpleng kumpol ng balat, balahibo at hibla ay umunlad kasama natin, nagbabago ang hugis sa bawat bagong tanawin. At ito ay kwento ng tibay ng loob, pati na rin ng kaginhawaan. Gabi-gabi sa mga gubat, tundra, damuhan, at tabing ilog, natutunan ng mga tao kung paano makapagpahinga sa mga mundong hindi ginawa para doon. At mula sa napakaraming pag-aangkop na iyon, nagsimula ang unang tradisyon ng pajama. Damit na hindi lang basta damit, kundi isang mapa ng mga lugar na pinuntahan at ginapi ng ating mga ninuno. Kung may isang bagay na madalas nating nakakalimutan, pag pinag-uusapan ng buhay noong unang panahon, iyon ay hindi lang pagtulog ang gabi na iyon, tungkol din iyon sa pagharap sa takot. Palaging nakakatakot ang dilim. Pero isipin mo ang mundo na walang pader, kandado, o kahit apoy na tiyak na mananatili buong gabi. Para sa mga unang tao, hindi lang lamig ang panganib. Nandoon din ang mga mandaragit, mga leon, hyena, lobo, at ang misteryosong katahimikan ng kagubatan na parang sumisikip sa paligid. Kaya ang mga unang anyo ng pajama, higit pa sa damit. Para yun sa kanilang isipan, parang kalasag, nakabalot ng mahigpit sa balat ng hayop, tinali ng mga tali. Yung pagdikit sa init ng pamilya mo ay parang paggawa ng maliit na bula ng seguridad. Hindi lang katawan mo ang naiiwasan na lamigin, pati isip mo nakakaramdam na hindi ka ganun ka-expose. Sa ganitong paraan, yung unang mga pajama ay para rin pampakalma ng loob, hindi lang para panatilihing mainit. Ang apoy ang bida sa gabi-gabing ritual na to. Yung kumikindat na ilaw, yung pagputok-putok ng kahoy, yung tuloy-tuloy na init, lahat ng yan ang bumubuo ng vibe tuwing matutulog. Yung hide na naninigarilyo kanina pa sa araw, dinadala malapit sa apoy para matuyo, tapos nakakalat at nakabalot sa mga katawan na handa ng magpahinga. At habang unti-unting nagiging buhay na uling ang apoy, ang kwarto, mapalungib man, yung pambakod na bato o bukas na kampo ay nagiging tahimik mula sa pagiging abala. Pero bago matulog, laging may transition. Dito pumapasok ang kwentuhan. Sinasabi ng mga antropologo na nag-aaral sa mga hunter-gatherer ngayon na madalas nangyayari ang kwentuhan sa gabi. Kapag tapos na ang mga gawain at nagtipon-tipon ang grupo sa liwanag ng apoy, hindi na mahirap isipin na ganito rin dati. 30,000 taon na ang nakalipas. Sa kontekstong ito, ang pajama ay hindi lang basta damit. Ito ay kasuotan para sa isang gabi-gabing ritual. Bahagi ng sandali kung kailan ang pakikibaka para mabuhay ay nagiging kultura na. Ang pagsuot nito ay tanda ng paglipat mula sa trabaho patungo sa pagninilay,
mula sa panganib patungo sa pansamantalang kaligtasan. At hindi natin dapat maliitin kung gaano kalaki ang ginhawa na dulot ng nakagawian. Isipin mo ang isang bata noon, natatakot sa dilim, naririnig ang ungol ng mga hayop sa labas. Anong nagpapakalma sa kanya? Hindi lang yakap ng mga magulang, kundi pati na rin ang pamilyar na bagay. Pakiramdam na nababalot sa parehong balahibo gabi-gabi, na pinalamutian siguro ng ilang perlas o ukol na marka. Yung damit na yon, mabigat at mainit, naging parang kumot na nagbibigay ng kapanatagan. Sa totoo lang, ang konsepto ng comfort objects, mga malalambot na bagay na kinakahawakan ng mga bata, maaaring nagsimula pa noon. Yung parehong balat na nagprotekta sa kanila sa lamig, malamang dala rin ang amoy ng kanilang ina, amoy ng usok, at ang pamilyar na haplos ng balahibo sa balat. Gabi-gabi, ito ang nagiging senyales ng kaligtasan. Ginagawa pa rin ito ng mga modernong tao hanggang ngayon. Ganito yan, ang mga piyama ng mga bata kadalasan ay may mga kulay na nakakapagpakalma, malambot ang material, o kaya may mga masayang disenyo. Hindi naman kailangan, pero nakakapagpatahimik sa isip. Isa to sa mga pinakamatagal na karanasan ng tao mula pa noong panahon ng yelo hanggang ngayon. Tapos, may usapin pa tungkol sa mga agimat at proteksyon. Maraming mga libingan ang may mga kuwintas, ngipin, o maliliit na bagay na iniisip na may simbolikong kahulugan. Hindi yan basta mga kalat lang. Mga agimat yan, mga palatandaan ng proteksyon. Kung pinahahalagahan talaga yan ng mga tao hanggang isinusubsob nila sa libingan. Sa mga patay, halos sigurado na suot nila ito habang buhay pa sila. Baka nga tinatahi pa sa kanilang pambihasang damit pantulog. Isipin mo ang isang ina na tinatahi ang isang ngipin ng lobo sa pambalot ng balat ng kanyang anak, naniniwala na ito ay magpoprotekta laban sa mga mandaragit sa panaginip, o ang isang ama na nagpipinta ng pulang okre sa tahi para palakasin ang damit gamit ang simbolikong kapangyarihan. Hindi mahalaga kung gumana man o hindi ang mga paniniwalang ito. Ang mahalaga ay ang ginhawa na hatid nila. Ang pijama ay hindi lang para painitin ang katawan. Ito ay pampalakas ng loob. Paalala na hindi ka walang proteksyon, laban sa mga hiwaga ng dilim. At siguro dahil doon, mas nakakaramdam tayo ng kapanatagan na nagiging dahilan para mas mahimbing ang tulog, mas maganda ang mga panaginip, at sa huli, mas malusog ang buhay. Hindi rin pwedeng balewalain ang papel ng tunog sa mga gabing ritual na ito. May mga antropologo na nakatala ng mga lullaby at awit mula sa mga modernong hunter-gatherer na grupo na parang pare-pareho sa buong mundo. Mga malambing, paulit-ulit, at nakakakalma na ritmo na nilikha para tulungan ang mga bata na makatulog. Isipin mo pa kung pagsasamahin mo yung mga tunog na yon sa lambot ng fur na pajamas na nakabalot sa katawan. Banayad na pagtapik ng mga daliri sa balat, ang pagiyak ng mga tahi ng senwe, ang mahina na kalansing ng mga kuwintas, lahat ay nagsasanib sa isang tunog na nagpapahiwatig ng kaligtasan. Ang buong paligid tuwing oras ng pagtulog ay nagiging puno ng iba't ibang pandama. Ang init ng balat, ang liwanag ng apoy, ang tunog ng mga boses, ang amoy ng usok. Ang pajama ay isang bahagi ng pahiwatig na yon. Pero sila ang bahagi na bumabalot sa iyo, na ginagawang parang cocoon ang paligid. Hindi lang ito damit, sila ang hangganan sa pagitan ng sarili at ng lamig, magulo ang gabi. At siguro, ang pinakimportante, yung ritual gabi-gabi na to ang nagbigay ng iisang pakiramdam ng oras. Ang araw para sa trabaho, panghuhuli, pangangalap, at panganib. Ang gabi para sa kwentuhan, pagyakap, pagkukuwento, at panaginip. Ang pajama ang tanda ng pagbabago na yan. Sila ang damit ng pahinga, uniforme ng pagiging bukas sa sarili, palatandaan na kahit ilang oras lang, pwede kang magpahinga at bumaba ang iyong depensa. Kapag buong grupo ang nagsuot ng kanilang hinabing balat, nag-ikot sa paligid ng apoy, at unti-unting nakatulog, hindi lang sila basta nakaliligtas. Gumagawa sila ng kultura. Sinasabi nila sa sarili nila at sa isa't isa na may mas malalim pang kahulugan ng buhay
kaysa sa walang katapusang pakikibaka. At sa panahong iyon sa kultura, doon ipinanganak ang ideya ng pajama. Para itong ritual kaysa damit lang, parang proteksyon sa isip pati na rin sa katawan, bawat piraso ng damit ay nagsasalaysay ng kwento ng mga kagamitan na ginamit para gawin ito. Sa mga sinaunang tao, hindi iba ang pajama. Ang mga balahibo at balat na binalot sa katawan tuwing gabi ay hindi basta-basta galing lang sa hayop. Pinorma, pinalambot, at tinahi ito gamit ang mga kasangkapang unti-unting umunlad sa pagdaan ng panahon. Sa loob ng libu-libong taon, kung titingnan mo ang mga archaeological record, makikita mo talaga ang pag-unlad ng mga pangtulog sa pag-usbong ng teknolohiya. Ang mga pinakaunang scraper, simpleng piraso ng bato na ginagamit para tanggalin ang balat ng hayop, ay magaspang, hindi epektibo, at malamang na naging matigas at hindi komportable ang mga damit. Pero pagdating ng Upper Paleolithic, gumagawa na ang mga tao ng espesyal na scraper na may maingat na pinong gilid, perpekto para magnipis ng balat. Ang pagbabagong to ang dahilan kung bakit ang mga pajama ay hindi na lang mabibigat at pawisan na balat ng hayop. Hindi na. Pwede nang maging mas magaang, mas malambot, mas flexible, parang yung mga sinusuot talaga. Halos maramdaman mo na ang pinagkaiba. Yung isang damit nakakairita at di komportable, yung isa naman ang lambot, kaya pwede kang magkulong sa tabi ng apoy na parang hindi ka nakasuot ng armor. Tapos dumating ang revolusyon ng karayom. Noong una, mga matutulis na buto o sungay ang gamit para butasin ang mga balat para sa tahi, pero di nito kayang gumawa ng perfect na tahi. Nang lumitaw ang tunay na karayom na may butas para sa sinulid, biglang nagbago ang lahat ng hilahin, ang sinulid na gawa sa sinew o mga hibla ng halaman. Yung mga maliliit na butas na kinukulob, nagagawa ng tao na magtahi. At ang tahi, ibig sabihin nito ay paghubog. Pwede nang putulin at tahiin para maging tamang sukat ang braso, paa, pati na hood. Biglang hindi ka na lang basta may kumot na balahibo. May sukat na damit ka na mas bagay pang pambahay. Ang masikip na damit, mas nakakapit ng init sa katawan kaysa sa maluwag na balot. Isipin mo yung pagkakaiba ng pagbalot ng kumot sa sarili mo at pagsuot ng fitted na jacket. Ayos lang yung kumot hanggat hindi ka pa gumagalaw at may hangin na pumapasok. Yung jacket, kapit ng kapit. Init na init kahit anong balik-balik na ikot mo sa pagtulog. Yung innovation na yon, yung tamang tahi, ang tahimik na pagbabagong nagbago ng paraan kung paano natutulog ang mga sinaunang tao. At hindi lang buto yun. Habang lumilipas ang panahon, nadiskubre ng mga tao ang mga bagong materyales para mas matalim at matibay ang mga gamit nila. Ang mga flint na talim na maingat na pinorma ay kayang kuskusin ang balat ng eksakto, kaya mas pinong leather ang nagagawa kaysa dati. Pagkatapos, nung pumasok na ang copper at bronze, matagal na matapos ang yelo, nagkaroon ng mga metal na karayom at gamit para sa masiksik na tahi. Hindi mahirap isipin yan. Paano bawat pag-angat sa paggawa ng mga kagamitan ay nakaapekto sa mundo ng panloob na damit sa pagtulog. Mas magagandang pang-ahit ang nagbigay ng mas malambot na balat. Mas magagandang karayom ang nagdala ng mas pinong tahi. Mas pinong tahi ang nagresulta sa mas kaunting pagkawala ng init. Mas kaunting pagkawala ng init ang nagbigay ng mas malalim na tulog. At ang mas malalim na tulog ay nagdulot ng mas matalim na isip, mas malusog na katawan, at mas matibay na mga komunidad. Sa totoo lang, konektado ang pag-unlad ng teknolohiya at ang mga pajama. Isang matalim na bato lang ang pwedeng kaya ang pinagkaiba ng buong gabi na ginawing gising at ng totoong pahinga sa lamig. Makikita rin natin ang ebolusyong ito sa paraan ng paggawa ng mga damit na alagaan. Sa mas matutulis na kagamitan, mas maayos na napupatch ang damit, napapalakas ang tahi nang hindi nasisira ang balat. May mga nahukay na ebidensya na nagpapakita ng paulit-ulit na pagkukumpuni sa parehong kasuotan. Maraming tahi na dinagdag sa paglipas ng panahon. Palatandaan ito ng malasakit at teknolohiya. Kapag walang tamang gamit, masisira ang balat
kapag pinapatch. Pero gamit ang mga ito, pwedeng tumagal ng taon kahit dekada ang isang balabal o pambalot. Isipin mo ang emosyonal na halaga nun. Ang pambalot sa pagtulog ng bata na inayos at pinalaki sa pagdaan ng mga taon, pwedeng ipasa pa sa mga kapatid o kahit sa susunod na henerasyon. Hindi basta-basta itinatapon ng mga pajama. Pamanang gamit yan, daladala ang init at alaala. Bawat bagong gamit ay nagpapatalas sa tradisyon na iyon, sinisigurong tumagal ang damit hanggang sa maging mahalaga. Ang kahanga-hanga, yung mga pagbabago ay ipinapasa sa iba. Kapag may mga grupong lumilipat o nakikipagpalitan, hindi lang balat at balahibo ang dinadala nila, pati na rin ang kaalaman kung paano ito gagamitin. Ang isang maayos na buto na karayom ay pwedeng ipasa-pasa sa mga pamilya, baka pati ibigay bilang tanda ng pagkakaalyado. Ang mga arkeologo ay nakakita ng mga karayom na sobrang pino ang pagkakagawa na siguro ilang oras o araw ang ginugol para gawin. Hindi lang ito tungkol sa praktikalidad, isa itong sining para siguro sa may-ari. Parang hawak niya ang susi sa kaligtasan at ang mga damit na ginagawa nito, lalo na yung para sa gabi, nagpapakita ng kahalagahan nito. Bawat tahi ay resulta ng pagtutulungan ng tule, kamay at balat. At bawat pagtutulungan ay nagtatapos sa iisang maliit na himala, mas mainit at mas ligtas na tulog sa gabi. At ito pa, ang mas malawak na kwento. Hindi lang basta epekto ng teknolohiya ang mga pajama. Sila ang isa sa mga dahilan. Ang pangangailangang manatiling mainit tuwing gabi para protektahan ang mahihinang oras ng pahinga ang nagtulak sa mga tao na gumawa ng mas matatalim na pangkiskis, mas pino na mga karayom at mas matitibay na sinulid. Hindi mo ginugugol ang ganong katagal sa pag-ukit ng buto para gawing maselang gamit kung hindi malaki ang kapalit. At ang kapalit ay hindi para sa uso. Para to sa pag-survive sa gabi. Iyon ang nakatagong katotohanan sa likod ng mga gamit na iyon na nakadisplay sa mga museo. Hindi lang sila mga gamit. Sila ang mga multo ng oras ng pagtulog. Sila ang tahimik na ebidensya na. At dahil dito, parang nagiging usapan sa paligid ng apoy ang mga kwentong ito. Parang ganun din noong nagsasama-sama ang ating mga ninuno. Pero sa ngayon, panahon na para magpahinga. Narinig mo na ang kwento. Nakita mo na sa isip mo ang mga larawan. At baka mabigat na ang mga mata mo. Hayaan mong dalhin ka ng mga alingaw-ngaw ng balahibo at apoy sa iyong sariling mga panaginip. Balutin mo ang sarili mo sa iyong modernong pajama, anuman ang itsura nito. At alamin na bahagi ka ng isang tradisyon na mas matanda pa sa atin. Kasaysayan mismo. Good night, tulog ng mahimbing, at salamat sa pagpapasama mo sa akin. Kita-kits tayo sa susunod.